reaksyon nyo dun sa mga kritiko ninyo? Yung mga nagsasabi na kayo daw po yung nagpapabibo lang, pero wala naman daw po kayong inilalabas na ebidensya. Gusto nyo lamang daw po mapag-usapan. Actually, kaya ko po inuulit na ang intention ko sa aking press con kahapon ay yung proposals ko na ibaba ang presyo at ilabas ni Sec Dizon yung impormasyon tungkol sa budget na sinabi niyang ilalabas niya dahil hindi naman yung issue ng mga personalidad ang focus ko. At I would say, dapat si Secretary Dizon yung sumagot sa mga question. Bakit hindi pa inilalabas ang mga impormasyon na yan? So kung hindi kayo maglalabas ng mga solid proof or evidence dito po sa mga nasabi nyo? No, like with the budget, with the accusations po nitong mga bagong undersecretaries natin sa DPWH. Ako po kasi ay focus sa policy reform, hindi sa pag-iimbestiga ng mga tao kasi una may ombudsman. Hindi naman trabaho ng Kongreso na puro investigasyon na lang. Ang gusto ng taong bayan makita resulta. At yung resulta nga na pinapropose ko na i-focus ng Kongreso ay yung pagbaba ng presyo para maipakita natin sa taong bayan pagkatapos ng lahat ng mga hearings na investigations na to, nakatipid tayo ng 150 billion pesos sa 2026 DPWH budget. Opo. Sige po. So, Congressman Leandro, paumanhin po, may tanong lang po dito ang isang nakikinig, nanonood sa atin, isa pong abogado, no? Ang sabi niya rito, naghayag kayo niyan at nalagay sa doubt yung mga undersecretaries ni Vince Dizon at yung kanyang mga sinasabi niyo ho na team. So ngayon, para daw ho lumalabas na, okay, kayo sa team ay kahina-hinala, kaduda-duda, kasi meron kayong sinasabi niyo pagkausap sa mga kontratista, etc. Para bagang sinasabi daw na, okay, kayo'y kahina-hinala, patunayan nyo na hindi kayo kahina-hinala. Para daw ho yung burden of proof ngayon napunta doon sa mga tao na inyo pong sinasabing quote-unquote inaakusahan. Ano po yung reaction doon? Dalawang reaction. Una, inaamin naman nila na nakipag-meeting sila sa labas ng DPWH sa mga kontratista. Kaya inamin nila yan, I think it's worth knowing sino ang mga kontratista na na-meet nila. At pangalawa, ang main proposal ko ay ibaba ang presyo. Dahil sa tingin ko, kung overpriced ang mga projects na binibid ng DPWH, may presumption na may irregularity. Lalong-lalo po dahil sinabi na ni former Yusek Bernardo na almost 100% of bids are rigged. Kaya dahil sa ebidensya na may systemic corruption sa DPWH, I think it's fair na ang burden of proof ay nasa mga opisyales na kung may meeting sila sa labas ng DPWH na wala pong pinag-uusapan na hindi magandang bagay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!